Magandang araw! Nandito na ang aralin para sa ikapitong linggo. Ang ating aralin ay pagbibigay ng bilang at paglutas ng suliranin kaugnay sa pagkuha ng area gamit ang square tile units. Finds the area of a given figure using square tile units. In example, number of square tiles needed. Estimates the area of a given figure using any shape. Sa nakalipas na taon ay natutuhan mo na ang pagtansya ng sukat na may kinalaman sa haba, lawak at kabuuang sukat ng isang bagay. Sa araling ito, matututuhan mo ang pagbibigay ng bilang ng area gamit ang square tile units. Balikan natin ang mga hugis. Tukuyin ang hugis na inilalarawan. Anong hugis ang may tatlong gilid at tatlong sulok? Ang sagot ay tatsulok o triangle. Anong hugis ang may apat na magkakaparehong sukat ng tagiliran o side? Tama! Ang sagot ay parisukat o square. Ano namang hugis ang may dalawang pares ng magkasukat na gilid o side? Tama! Ang sagot ay parihaba o rectangle. Masdan ang mga larawan. Ano ang iyong napapansin sa ating mga larawan? Tama! Makikita natin na sa bawat hugis ay mayroong maliliit na parisukat sa bawat isa sa kanila. Maaring ilarawan ang lawak at haba ng isang bagay o lugar sa pamamagitan ng square tile. Gamit ang square tile units, masusukat natin ang area o laki, lawak ng isang bagay o lugar. Masdan mo ang mga sumusunod. Maaari nating masukat ang area o laki ng kusina. Gayon din ang CR. Gayon din ang lababo. At iba pang parte ng ating bahay o ibang lugar. Muli, maaari nating masukat ang area o laki o lawak ng isang bagay sa pamamagitan ng square tiles. Ano nga ba ang kahulugan ng area? Ito ay ang laki o lawak ng isang bagay o lugar. Masdan ang mga halimbawa. Ang ating hugis ay parisukat. Makukuha natin ang area ng parisukat na ito sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga square units na mayroon sa loob ng parisukat. Bilangin nga natin mga bata kung ilang square units mayroon sa parisukat na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16.
Mayroong 16 na maliliit na square o square units sa loob ng parisukat, kaya ang area ay 16 square units. Nakuha ba ninyo mga bata? Ngayon naman, tingnan naman natin o bilangin naman natin ang area sa ating susunod na hugis. Ito ay parehaba. Mayroong 2 pares ng side o gilid ang magkapareho. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mayroong 8 square units sa loob ng parehaba, kaya ang area ay 8 square units. Maaari din nating makuha ang area ng irregular shape na ito. Muli ay bibilangin lamang ang mga square units na nakapaloob sa loob ng hugis na ito. Bilangin natin mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano ang area sa ating ibinigay na hugis? Tama, ang sagot ay 8 square units. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay. Suriing mabuti ang ilustrasyon sa isang kabuuang lupain. Ang lupain ay hinati sa 4 at minarkahan ng A, B, C at D. Gamit ang maliliit na square sa ibaba, sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa iyong kwaderno. Masdan mong mabuti at bilangin ang mga square units sa ating figure o ilustrasyon. Una, ano ang kabuuang area sa lupain na minarkahan ng A? Ang sagot ay 2 square units. Pangalawa, ano ang kabuuang area sa lupain na minarkahan ng titik B? 2 square units. Pangatlo, ano ang kabuuang area sa lupain na minarkahan ng titik C? Pang-apat, sa titik D, ang sagot ay 6 square units. Ano naman ang kabuuang area ng lupain ng titik A, B, C at D? Ang sagot ay 16 square units. At dito na nagtatapos ang ating maikling talakayan para sa araling ito. Nawa ay natuto kayo mga bata. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!